Mahirap kalaban ng karne. Magandang umaga mga boss. Nagluluto ako ng itlog na may corned beef. Ayan. Ito yung bahaw kagabi eh. Wala akong kanin. Okay na. Tapos, lalagyan ko sa ibabaw nito. Hahatiin ko pa to. Kasi, karne eh, mga boss eh. Mahirap kalaban ng karne. Ayan. O, diba? Ito pa o. Pag uwi ni Mrs., ito yung ibabao niya sa kanyang trabaho kinabukasan. Ayan. Tapos, ito na rin kukuha kami ng pang-ulam. Hindi kami nagtitipid ha. Nagtitipid kami sa ibang bagay, yung mga material na bagay. Hindi kami basta nagdedesisyon para bumili. So, matagal kami bago bumili. Pero pagdating naman sa pagkain, ayun, hindi naman sagana. Kumbaga, kung may pera, konti, pambili ng masarap na ulam, di ba? Siyempre, kumain ka ng masarap. Pero dahil tayo ay, alam niyo na, patanda tayo, medyo mapili na tayo sa pagkain. Lalo na ako. Naku, high blood. At malimit na rin ako magpa-check up. Napapansin ko sa sarili ko eh. Every year, 2 times, minsan thrice pa, nagpapa-check up talaga ako. Number 1 sa akin yung blood work. Yun talaga yung pinapagawa ko dito. Tapos, ECG, para naman sa puso. Alam niyo na, lalo sa atin sa Pilipinas, di ba? Yan ang nakakatakot na kalaban sa puso. Ito malaki. Ito na yung panghuli, oh. Ayan, oh. Ito yung mga buong karne, oh. Yan, oh. Sa Pilipinas, yun na nakakatakot, diba? Alam niyo na yung ano, yung heart attack. Naalala ko tuloy pala, napanood, yung isang jeepney driver sa Pilipinas na sa kalagitnaan ng kanyang pagdadrive ay bigla na lang napahinto at tatakot yung mga pasahero. Yung pala, yung driver, inatake na sa puso. Ganun katindi. Ganun ang atake sa puso, di ba? Traitor,
bilin sa akin din ng family doctor ko yun na Pilipino. Sabi niya, nagpa-ECG ka dito kasi libre naman, tsaka blood work. Kaya ginagawa ko yun every year. At salamat sa Lord at lagi akong negative. Pasok na tayo mga boss. Nagpalit na ako ng damit. Nagsipilyo. Yun na yun. Hindi ako naliligo mga boss sa umaga. Pero sa Pilipinas, alam niyo na, sanay tayo na naliligo sa umaga. Kasi mainit, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ano kasi bibigay sa vlog ko, minsan 3 araw hindi talaga ako naliligo. Wala, gusto ko mainit yung katawan ko. Pero sa Pilipinas hindi pwede, di ba? Minsan 2 beses ka pa nga maligo eh. Di ba? Kapag sobrang init. Pero masarap maligo, alam niyo na. Ito the best to. Para sa akin. Experience ko to eh. Sa Poso, bomba. Doon masarap maligo. Lalo na kapag umaga. Sa umaga, masarap maligo yung mga pagitan ng mga alas 7, alas 8, ganyan. Kasi ang lamig ng tubig. Ang sarap sa katawan, preskong presko ka. Sige mga boss, trabaho na tayo.